Reverendo Padre Ferrari Oreste, FDP. At bilang panimula, magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa Diyos tayo'y gumawa, sa aking amalahawa, tayo ay nangyari ligta. Purihin ang Panginoon, umawin ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon na Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri. Sama
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin huwag mong ipahintulot sa madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit na ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gayon pa man ninyo ang inyong tungkulin dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang ng paglingkod, hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Ang pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning ng korona, di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" Ang sumagot sila, "Ang sabi po ng ilang ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, e sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ba ang nagpapa-espesyal kay Pedro na pinili siya ni Jesus sa 12 bilang kanyang kahalili at pundasyon ng simbahan? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Mapalad ka dahil ang mga salitang binigkas mo ay hindi galing sa tao, kundi sa aking Ama na sa langit." Alam ni Pedro kung paano makikinig sa salita ng Diyos. Tanggapin ito at ipahayag ito sa harap ng iba. Nabubuhay si Pedro sa pananampalataya. Hindi binabago ng pananampalataya ang kanyang likas na kataglan. Alam nating na marami pang pagkakamali ang magagawa ni Pedro. Pero palagi siyang makakaroon ng tapang sa aminin ang mga ito, bumalik kay Jesus at humingi ng tawad. Ang nagpapabuti sa ating bilang mga Kristiyano ay hindi ang pagiging perpekto at hindi pagkakamali, kundi ang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang awa. Magsitayo po kayo. Ama namin Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at tulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nananalangin kami bilang isang pamayang may pananampalataya sa pumumuno ng kahalili ni San Pedro. Ang tugon nating, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating Santo Papa, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo,
at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari na tapat sa Diyos na namamayapa naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tulungan mo kami maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pagkakay na nagkahalili ni San Pedro. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahan na gahain at dumadalangin upang sa pagtaguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw.
na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nililinggap mong kawan. Ito ang ginanap sa pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawi ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yung iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo niyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ananta ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon nating at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaang araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Tunggayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nakalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabanang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanapag naming pakikipagpalitan handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalakad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga nagdiriwang po ng kaarawan o anibersaryo ng kasal, mangyari lang pong pumunta po sa harap upang kayo po ay mabasbasan po ni Father. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang iyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sama-sama ipangalan ang pag-ibig ng Panginoon. Sama-sama namasahin kaligtasan ng Panginoon. Tunay ang saya, tunay ang gala, tulad ng buong awa at habang ating tinanggap sa kanyang salita, ating tinanggap katawang banal. Sama-sama ipangalan ang pag-ibig ng Panginoon. Sama-sama